Okay. Una, pray ta. Lord God, salamat ning kabuntagon karon Lord. Natag mo kanamo Lord. Salamat Lord sa karon na pod Lord na kabuntagon Lord nga na morning devotional Lord. Salamat kay Lord. Salamat kayo sa oportunidad Lord nga ako na po'y mag-share karon Lord. At bani ko Lord sa pag share ning imong pulong Lord na masabtan sa akong mga kauban Lord. Dali lang dali lang nako Lord sana magawas akong bakba Lord. O Lord, salamat kay tanan Lord. Jesus name, amen. Ako ding napili din ako na Raymano is kaning Mark 4 verse 30 to 32, no, the parable of the mustard seed. No, sana ka. What shall we say the kingdom of God is like? Asked Jesus. What parable shall we use to explain it? It is like this. A man takes a mustard seed, the smallest seed in the world, and plants it in the ground. After a while, it grows up and becomes the biggest of all plants. It puts out such large branches, and the birds come and make their nest in its shades. Now, sa akong pagsabutan ni aning Mark 4 verse 30 to 32, sa unsang butang nga daw nato ikapareha ang paghari sa Dios. Sama daw kini sa liso sa mustasa nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanong daw nato ni ug makatubo na, mahimo daw kining labing dako sa tanang tanom. So mura mahimo siya punuan kahoy, no. Para sa kuha para sa kuha ang liso sa mustard pasabot na usa ni ka mensahe na pulong sa Dios, so word of God, no. Para lang sa akong pagsabota, correct me if I'm wrong. Kung kaning mustard gamay kini siya na liso, no, mao na siya ang kumbaga ang mensahe sa Dios na kung imong baliwalaon para sa tuang panahon karon na mura lang siya og baliwala, kumbaga para sa tuwa ba, no. Mura lang siya og kanang dili importante ba, mura lang normal lang sa imong kinabuhi, no. Ang mga karon, no, ang mga kung ang pulong sa Dios kung sa uban pa na dili mo to. Pero kung imong seryosohon, sabton, dawaton og i-apply sa imong sarili o sa imong kinabuhi, diha nimo masabtan nga kining gamay nga liso o mo grow ni sa imong kinabuhi, dako day kayo ni kausaban nga may tabo sa imong kinabuhi, no. So nalang ko i-share, no, gamay lang kay ni. Atong panahon na mugawasay nako sa jail, nay duha na ko kakauban sa selda, no, ni sikreto sila sa kuha na naghatag og number, nag-istorya ko lagi sikreto ko sa isa sila sikreto ko, naghatag og account number o cellphone number. Ana sila kung maglisod daw ko sa laya, naa daw ko'y kaduulan. Pero kabalo na ko sa ilang plano. So ako gyapon kuha ang contact number, gitaguan gyapon ako. Before ko ligawa sa jail, nag-ampo jud ko maayo no, sa Dios na anak ko, Lord, ubani jud ko sa tanang adlaw, Lord, sa tanang panahon. Ayaw jud itugot, Lord, na malayo ko balik pag-usab sa imo. Tabangi jud ko, Lord, kay nakabantay na day ko na sa kong sarili na ako'y na-feel ba na wala ko kasabot ba. So na-remember na ko si Pastor Wendell
tama jud yang giingon na pagbantay mo kay ang devil very crafty kayo, no? Very creative kayo. So katong panahon di ay na na kung ilang contact number akong gihatag nilang ang ilang contact number sa ko paminaw na og gibutahan dai ko atos gibunyo kay kato pag istorya nila sikreto sa kuha ingon nila na sa birthday ni Mubin kuntaka ko kay padalahan natin ikaw isa ka sako free delivery na para sa free delivery na sa inyong balay pa walay bayad na imuha na basta imuon ti ka og budigiro so pasabot nila muon daw ko ako day mag tawag gani magunit sa silang items ako'y mo sugat atong biyahidor nila ako'y mo kuha o ako sa kuha ibutang sa kuha ako'y magunit so ana sila kung unsa daw akong kailangan sa trabaho yatag daw nila no to para sa kuha ni pagting akong dalungga dito lami kayo paminawon ba na pagkaroon ko sariling motor na ako ko'y kwarta na ba pero nagpatigbabaw gyapon ang Dios sa kuha atong panahon na to para dili sila malain gingnan ako sila na sige lang may balaan ra nato kung mukontak ko so sa akong una-una to sa akong una-una kasing-kasing ang Dios do nagpatigbabaw pero nagpatigbabaw sa ko pero ang akong flesh ba nagtinguha gyapon ato na desire atong butanga kasi sige na ko gunawon tong nambira na gibilin sa kuha murag nagkaanam-anam og kawala ang akong kadasig sa Dios ba no kay nagpromise gud ko siya na kung palayaon ko niya mag-alaga jud ko siya murag nagkaanam-anam ka hilis ba kumbaga nang ambutaon sa na word nga wala may istorya kay na para kuan kanang nagkaanam-anam kawala akong kuan ba so nakaingon ko na nakaingon ko na kuan ba kanang siguro walang murag kalaging kung unaw-unaon ako pwede siguro no na ingani pwede na ko pwede na ko to grab ng oportunidad na katungkuan so otong kanang moro dako jud kayo og tabang ang atong kuan no ang atong at sana ang atong atong kuan ba atong taga atong mga meeting no atong say training ba na siya meeting simba og kanang morning devotional no kay makaparemind sa tuwa ba maski naanata kay Lord dili gyapon ta kumpiyansa kay ang demonyo nagapaningkamot gyapon pud na makabi gyapon ta niya so tung panahon na to nadungog na ko kay Pastor Wendell na ingon niya na dili pwede ang usa ka tawo mag-serve sa duha ka boss o master kay may tabo jud nga iyang dungtan ang isa o ang isa iyang gugmaon pero ako gusto ko mag-serve jud sa Lord kay mao to akong gi-promise siya pero murag naay babag ba naay murag paminaw na ako murag nay ginapalayo ko sa iyang presensya ba so sunod meeting nagsulti na po si pastor kung naapa mo gipangtaguan diya ha, gigunitan diya ha, ipagawas na ninyo, o uwiin na ninyo. Kay dili madugay, dili na mo ganahan makikuban sa inyong mga kauban sa ministry, ana si pastor. Dili na mo ganahan mo attend sa mga meetings, sa morning devotional, o ang relasyon niyo sa Dios mapugnaw na. So ana ko sa sariling bitaw no, murag na pa jud ko'y gigunitan ba na dili na ako mabuhian ba. Kay na feel na ko na kulang jud murag na ay babag sa kong pag-serve ba murag ana gani. So nakaingon ko sa sarili makauli lang ko sa balay pangitaon jud to na akong nambira to. Ako jud tong gisi-gision. Labay jud to na ako sa basuran kay naibalo jud ko na mao jud tong dahilan ngano ani akong napil karon murag hawang ba no. Mao to pag abot na ko sa balay ako yung gipangita tong number ako yung gigisi-gisi gilabay gyud na ako sa basuran kay feeling magud nako akong liso gani na gitanom murag nara sa batuhan ba na dili mo gamot
mo to akong feeling na no, gipili na ko, no, gipili mao bitaw nga gipili na ako na makauban ang akong pamilya sa pag-serve sa Ginoo kay gusto jud nako na akong liso na mo grow pa jud siya maayo, no? Na mahimo pa jud siya kumbaga mahimo pa siya punuan ba kumbaga na makahimo ka na kog kalig-on sa akong sarili. Na dili basta-basta matarog unsa mang klaseng mga pagsulay nga moabot o mga bagyo man moabot sa akong kinabuhi. Mo nang naningkamot jud ko na puy-an ang akong pagtuo sa Dios aron sa adlaw sa paghukom dalon ko niya akong pamilya, dalon kita sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang gingharian. Mao na ang akong nasabtan unsa paagi na makumpara sa pagpagari sa Dios. So mao lang sa siguro to pas kay kay wala murag okay naman to. Pinapas. Okay, salamat. Na-unmute na ko. Thank you kayo. Arvin, no? Sige. Kabalo ba ka? Nalipay ko sa imuhang gihimo ba kay connected kay na siya sa ato ang ginatapik karon kay katubay ang good soil. Di ba upat man to ka soil. Mahimo lang daw nga mystery kining mga pulong sa Ginoo or mahimo lang parable kining mga pulong sa Ginoo sa atoa kung dili ta willing mo obey. O ganitong giingon niya sa Bible nga for those who are outside it will remain a parable. But mag-reveal sa imo kining nga mystery sa Ginoo para daw sa mga gusto lang mag-obey, which is ang mga disciple. Kaya ang mga disciple manggod katong gidiscuss niyan sin kagahapon, nangutana sila kay Jesus Christ. Unsa may pasabot nimo ato nga mga parabol niya ng mga disciple? Di ba nag-share si Jesus Christ kagahapon katong gi-share nato nga about katong four kinds of crown na nangutana sila unsa may pasabot nimo ato nga parabol. Tapos niya na siya diha no. Ato na lang ikuan gamay ato ang basahon no. In verse 10, Mark 4 verse 10 to 11 yan. Yeah. As soon as he was alone, his followers along with the 12 began asking him about the parable. Nangutana sila. Nganong nangutana man ang mga disciple o ang follower? Because gusto nila mo obey. Gusto nila mo follow. Which is nalipay kay ko kay kana ba nga kana nga action nimo ba nga na kay nadunggan nga pulong yating kag meeting, yating kag morning devotional na nakabasa pod ka or nakadungog ba ka sa Sunday service nato or asa ka nakadungog ana nga pulong ginakonvict ka sa Holy Spirit nga undangon na nimo gisian na lang na nimo kay nakay tinaguan imuhang gi-obey ang imuhang reward ana bin daghan pag i-reveal karon si Lord sa imuha nga mga secret sa iyang kingdom ngano man nag-obey man ka pero katong mga tao daw nga naminaw tapos walay desire nga i-obey o magbago minaw lang those who are outside man siya and he was saying to them to you has been given the mystery of the kingdom yan na siya diha but those who are outside kinsa maning mga outside diri sa verse 11 katong mga tao nga dili gusto mo obey so duha ka buok mahimong ma-reveal ang mga mystery for those na gusto mo obey pero katong mga dili gusto mo obey they will remain outside mahimo ra siyang parable question mark sa ila ba lisuda sabton ani oy murag wala lang sa imo wala kay revelation pwede pod nga nahimo lang nimong knowledge so kana nimo nga simple step simple nga gi-entrust sa imuha ni Lord hatagan ka ana na pod og more deeper nga revelation mo tingala ka mas paspas imong maturity kung hinay-hinay ka ga-obey amen thank you kayo no Ben salamat kayo tama jud ang imo ang gihimo nga gigisi nimo ngano man crafty kayong yawa pwede nga makontrol pa nimo karon kay naka sa fellowship what if na nakay trabaho what if kanang naa kay gikabisihan what if na kay offense naglagot ka yawa kabalo baya siya kabalo po siya sa mga weakness pangitaa to mohana na dahil ng yawa mo tingala ka gilabay no sa basurahan gilabay no
mawala ka kung ingon ana. Sige padayon ta, no? So, padayon ta asa na to sa no kagahapon nag-share ta about tulo ka klase nga ground. Of course, ang bad ground, di ba? Hard. O matong hard ground. Unsa man ning mga bad ground pa, stony ground, and of course, katong thorny ground. Tulo ka buok. Pero kana permanente atong manotice ang hard ground. Unsa di ay ning good ground, ang good soil. Kay good soil raman isa raman, pero unsa day criteria sa good soil, no? Ang good soil nga hard is gidawat nilang pulong, they accept or acknowledge. Ikaduha, wala nila gialaw ang mga cares sa ilahang kinabuhi, which is mao ba yato nahitabo dito sa ano, nahitabo dito sa rocky ground nga kaning mga problema ang nagchoke sa iyahang life. So pasado na ka ani Ben, no, nga wala nimo gialaw ang mga cares sa imong life kung sa man akong kaunon Lord, sa man akong pamasahe. Kay mao man na jud ang testing sa imo nga karon, no? Nakita nimo ang level sa imo ang testing na kining cares. So pasabot nga good soil. Then they did not allow the deceitfulness of richness. Mao man ni ang thorny, ang deceitfulness of richness, kana ganing pangwarta. Wala nila gialaw. Kini daw ang mga good ground. So now na-confirm nga maayo kag heart ngano man wala nimo gialaw ang deceitfulness sa richness. Ginaoperan ka og dako kayo nga kwarta pinagi sa shabu, pero wala nimo gialaw, gigisi nimo ang kuan, gigisi nimo ang papel. That's why good ang imong heart. No, good ang imong heart kay wala ka nagpadala sa cares nimo, mga problema nimo diha, unsay pamalit nimo sabon diha o toothbrush o unsa ba na imong ginaisip diha, wala po nimo gialaw karon ang richness na i-offer sa imo. Kay daghan kayo mga madisib sa richness. Business, daghan trabaho, pangwarta, then pwede nga ma-choke ka kay ang uban dili naman makitaan, no? Tungod lang anang kwarta. Ang uban po di na pud makitaan kay naay cares, naay problema sa ilahang kinabuhi na choke. And of course, naay uban pod nga hard po dili nila gusto nga dawaton ng pulong, tambagan nimo dili mo mutuman, mao na ang dili maayo nga kasing-kasing. So, ang good ground, they accept, they don't allow the deceitfulness sa richness, and at the same time, wala nila gialaw ang mga cares, mga problema sa ilahang life. No? So, mao na nga magbunga daw ka anak. But dili lang na siya mao, no? Kay ngano man, ang good ground baya is 30, 60, and 100 ang gibunga. Pareho sila nga wa na dalag problema. Pareha pud sila nga wala pud nagpadala og pangwarta. Pareho pud sila nga nidawat sa pulong. Pero why is it ang bunga dili parehas? Oh, pwede karon na amo dire wala na mo natarog sa inyong problema. Pwede pod nga naamo dire karon dili na mo madalag kwarta-kwarta. Pwede pod nga naamo diri karon gadawat man mog pulong. Pero why is it 30, 60 ug 100 dili pare-parehas? Kay di ay ang uban gi-achieve lang nila ang minimum standard ni Lord. Mo may minimum ni Lord nga dili ka magpadalag problema, dawaton nimo yang pulong. Ang minimum nga standard ni Lord is kanang dili ka magpadalag mga kwarta, pangwarta o mga pleasure sa imong kinabuhi. Mo na yung minimum standard. Pero kung diha lang ka kutob, 30 lang imong bunga. Tama? Pero giunsa di ay nimo pagkabalo nga mag 100 ang imuhang ma-produce kung i-all out nimo kay Lord. Kaya na may uban nga, okay lang, magdibo ka, okay lang, no, wala man ka nagpadalag kwarta, pero dili po nimo makita dili mo pay the price, no, dili all out, wala pa nagahimog laka nga ma-please pa ang ilang bride, ang bridegroom, di ba? Ikaw nga nay asawa, pag bag-o kang kanang, di ba, kung nakay pakaslan, mangita man jud kag paagi pa nga
ma-please nimo ang imong asawahon. Kay kita padulong man tag meet sa atong bridegroom, sa atong asawahon. So kung ikaw karon nga good ang imong heart, good soil ka, dapat mas maningkamot pa ka nga mas ma-please nimo ang imong bridegroom, ang Ginoo. Mao na nga mo receive jud ka nag 100 nga mo produce jud ka ana og 100 nga prutas, dili lang fruits, dili lang kanang kuan, dili lang kanang 30 lang, no? So unsa man na para saan ang imong ginahimo karon, Ben? Maga-pay the price ka maski wala man kay extra kwarta, wala kay nga na pa nga stable nga trabaho, pero ga-pay the price ka for other people diya sa pag-asa, no? Gusto yun nimo nga mo bless sa ilaha, madunggan imo testimony, mo reap ka na og 100. Kay ngano man, na-meet naman nimong minimum nga standard, pero the more pa ka nag-pay the price para ma-please imong bridegroom, the more ka na mo reap og 100. Amen? Now, so dili lang di ay nang minimum standard nga moayo lang kag heart, dili po di ay minimum standard nga di ka magpadala og kwarta, dili po di ay na nga minimum standard lang nga kanang dili ka magpadala og problema, but you need to pay the price. Mag-pay the price ka mag-fasting, mag-pay the price ka mag-give, mag-pay the price ka nga para sa ani imong ginahimo. Ano si tawagan na mag-join ka sa mga ministries ngano man, mas the more man mo increase ang imong oil ana, mo reap ka nag 100. Amen? No? So padayon ta gahapon na share nako about the lamp no sa 21, which is gingon diha nga after ni Jesus Christ og share sa mga disciple bahin sa seed nga natanom sa tong kasing-kasing nga naa sa good soil sa tong heart, dapat kita mahimo daytang light. O gingon niya diha nga ang light dapat igawas. Niya na siya diha sa verse 21. Dili daw siya i-put under the basket. Pasabot nga once nga na-receive nimo ang nature sa Ginoo, which is ang kahayag, ang iyang nature, dili di ay pwede nga itago lang na nimo imong kahayag. Kailangan madunggan jud. So tama jud imong gihimo, Ben, nga imong gipakita dito sa mga tao sa pag-asa nga mag-testify ka nga nahayagan ka sa Ginoo, nang nature ni Lord sa imuha. And ang pinaka the best pa ni nga na-apply nimo, it is not under our bed. So dili di ay ka magtulog-tulog lang sa imong balay. Kung ikaw nadawat na nimo ang nature sa Ginoo, kung naay mga butang nga kailangan ka nga mahimong light, gawas ka diha sa imong bed. Dili nimo ilab ang imong bed. Kay mo may ang gingon diha, a lamp is not brought to be put under a basket or it is under a bed. It is not brought to be put on the lampstand. Diyan na siya diha. So kita dapat no mo pay the price no kay imo ang pilion nga gusto na lang ko, kailangan man nato magpahulay jud, tama, pero bantayan nimo kung ang kanang imong pagpahulay is gahigugma na ka sa imong katre, kay mo may gingon diri nga gibutang na lang nimo under the bed ang light. Sa ato pa na nahimo na kang tamad, nahimo na kang kanang si tawag ani wala na ka nahimong blessing no sa uban. So padayon ta no dirita karon sa 25 no, ako lang recap gamay. For whoever has him, more shall be given. So nag-remind pud ko kagahapon sa inyo morning word ni Jesus Christ nga magiging faithful ta sa mga gihatag ni Lord sa atoa. Kay kung dili ka faithful sa gihatag ni Lord sa imoa, dili pud ka hatagan og daghan. Amen. Tagan ka og mga disciples ni Lord, you need to be faithful, alagaan po na nimo para mas daghan pag i-entrust sa imuha ni Lord. Gihatagan kag mga material nga butang sa Ginoo, imuha jud ang ampingan. Dili jud ka dapat magpasagad diha og kanang daot, no? Paras gud sa atoa dinhi sa balay, gihatagan ta og bugas sa to sa Ginoo, pinagi sa atong silingan. Dili jud ko gusto nga daghan kay masayang nga kanon. Tingano man dili dungagan ni Lord ang ato ang mga kanon nga masayang, mao bitaw na nga usahay kanang makwanan ko ba nga daghan kay kanon wala na hurot, mao na uban ginapadala sa inyoha na lang para di jud masayang.
into the kung naadyo'y mapanos kabalo mo sa akong ginahimo, ginahugasan nako na gibutang nako sa rep, tapos ginapadala nako na sa takurong pagkaon sa mga manok para pag tambok among mga manok ipadala na pud sa akong mama diri ang manok makahigop na pud tag sabaw. So dili siya ma-waste ba, no, nga dili siya ma-waste or dili gani pakaunon na akong rabbit. Dili na ako gusto yun ang dili ka faithful sa mga butang nga gihatag ni Lord sa inyo ha, which is mao dapat ang inyong mahimong batasan ba nga whatever nahatag sa inyo ni Lord, you need to be faithful. Ayaw ninyo sayang-sayangan ang pagkaon, sudan, ana, faithful mo dapat, dili ninyo ka nang usik-usikan. Mao gani ka nang usahay ka nang na mga bata magdula diri sa sulod tapos silabtan nila ang bugas. Tapos makita na ako ang mga bugas nagkalat sa salog. Murag kumuton na akong kasing-kasing ana, ginawalisan na ako sa isa para lang makuan. Mangayo kong sorry kay Lord, sorry kayo. Wala akong naging faithful ani imong gihatag. Next na meeting, ako anang ginatalian, mga ana, no side, makalimtan, pero usually sa meeting, ako anang ginatalian para dili nila masay kay di man nimo malikayan ang mga bata magdula man jud mangita jud kag way dili nimo pwede blame sa mga bata ikaw jud irresponsibility na nimo that's why kita kung naa may gagmay nga gi-entrust si Lord sa atoa you need to be faithful, amen, kay ngano man yang gida more shall be given yan na ang Ginoo tama mo diha. Then gi-share niya diri ang condition sa toang heart importante. Walay problema sa pulong sa Ginoo diri sa 26:27. Siya ang ingon diha. And he was saying, the kingdom of God is like a man who cast seed upon the soil. Ingon ani daw ang gingharian sa Ginoo. Na isa ka man ang Ginoo, nag-seed siya og nag-sow siya, nananom siya og seed sa asa sa soil. So, natulog siya, niadto siya sa bed, natulog, gets up day, and the seed sprouts. No, ang liso ni tubo daw. And nagtubo, ni gawas, nagtubo, and at the same time, wala daw siya kabalo nga nitubo na kana nga seed. Again, tapos sa niabot, sa nitabo ana, ang point dire, importante jud kaayo ang kasing-kasing sa isa ka tawo. Sama ni Arvin. No. Tamnan nimo siya og pulong. Dili na ninyo problemahon. Nakuha ninyo? Dili na problemahon ni Arnel si Arvin kung magbag-o siya o dili. Kay ngano man, maski unsa og yaw-yaw ni Arnel kay Arvin, kung dili jud maayo ang iyang heart, dili jud na motubo ang iyang kasing-kasing. So dili same po na sa mga bana o asawa, once na nakadawat na ang inyong asawa or bana o pulong, dili na nimo problema nga mabago ang imong bana. Ngano man, dili man na mabago ang imong bana pinaagi sa inyong yaw-yaw. Mabago ang imong bana pinaagi sa iyang kasing-kasing. Kay mao may ang gingon diha, pagtanom sa iyaha, natulog. Pasabot kung maayo ka nga soil, ang imuhang heart, makatulog jud ka. Namang kay problema, pero makatulog ka. Nga naman, maayo kag heart. Pero kung nadawat nimo imong pulong karon, para sa ani, nanawat kag pulong karon, nya dili maayo imong soil, di ka katulog. Kung tingala ka, kung dili ka mo-obey para sa ato, kay Arvin, kung wala siya ni obey sa pulong sa Ginoo, dili maayo yang kasing-kasing, wala siguro basig gisurveillance na pud ni siya sa PDEA, basig gidampot na pud ni kalit kay may na. So, ikaw makatulog ba kag tarong na pud ana, pudyuton na pud ka diha or musuyop na pud kag balik. Di jud ka katulog ana. Mo'y literal ani nga gingon nga kung dili maayo imong kasing-kasing, dili jud ka makatulog. Pero maayo man ang kasing-kasing aning ginastorya nato dinhi sa Bible nga there's a man nga nagsow og seed natulog. Then ang Ginoo nay nagpatubo sa seed. Sa ato pa walay gihimo tong man. Maayo lang yang kasing-kasing, si Lord na ang nagbag-o sa iyang kinabuhi. Maayo lang ang kasing-kasing nimo, mo-obey lang ka. Kung naamang kay ka na may tudlo sa imo ha, i-obey. No? And kung naamay madunggan nimo nga pulong nga gikan jud sa Ginoo, dili sa social media, i-obey. Mao man ang good soil. Then magtingala ka pag mata nimo sa buntag, no? Mangisi imo ang bana.
Kung tingala ka, sunod adlaw, no, marag at peace inyong balay nga naman, both of you go obey. No? Pag tingala po ka, magsige ka og ka ng yaw, 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 tingala ka, dili mo katulog duha. No? Sige na mag-away, sige na maglimbag, nga naman, dili man maayo yung kasing-kasing. So again, ang nagpatubo sa liso ang Ginoo. Kung tingala ka, wala siya kabantay. Hala, nabago na lagi ni si Arvin. Ano man, nag-obey man siya. Maayo man yang kasing-kasing. Amen? So padayon ta, then iyang gingon dito, nag-sprout, nag-grows, and he himself wala siya kabalo. Nga naman, si Lord ang nagpatubo. Again, everything nga naay life, hinay-hinay yun na motubo. Mananom ka karon og luya, hinay-hinay yun na motubo. Mananom ka og durian, hinay-hinay motubo. Everything nga naay life. Pagdawat nimo sa life ni Jesus Christ, hinay-hinay motubo. Katong mga walay life nga akong gingon sa inyo kagahapon, sama ng halublak, kahoy nga gipatay nimo, magtubo, magtukod kag balay, pwede gud ka makapatukod og balay one day lang. Instant. Ngano man, walay life ang imong gitanom sa yuta. Same sa ato Kung ang imo ang ipatukod sa imong kaugalingon, dili life ni Lord, mga patay nga butang sama ng kwarta, material nga mga butang, kung tingala ka, dali ra man ka nisikat. Dali ra kay ka ani ni tanaw nimo, wala kuyaw lagi to. Pero ang life ni Lord nga imong gidawat, hinay-hinay jud na ang proseso ana, spiritual life man. Na may kinabuhi imong gidawat, mo na nga dili mo mag-expect dayon nga mabag-o 100% ang imong bana og asawa. Ngano man, process man jud na siya. Pero ang gina-check pud ana nimo is imong heart, kumusta imong heart, no? So padayon ta, no, ang soil nag-produce siya og itself niya na siya blade, earth, and mature grain. So ang goal jud ni Lord sa seed nga iyang gitanom sa imuha, sa iyang life nga naa sa imuha, is mag-mature ta. In what way nga mahimo kang mature is by the time nga nakaproduce na pud ka og seed nga mag-multiply. Pasabot nga once nga naa kay heart nga mag-disciple og other people, ginatawag na siya nga naka-reach ka og certain level of maturity. Ngano man, dili manggod tanan na ay heart sa uban. Kay di ba ang seed, ikaw nga seed, gitanom, nitubo ka karon, nigawas ang daghang butil, naghan nga seed. Pagtanom nimo ato, managhan na pud ang iyang bunga, mo produce siya og pila ka thousands nga mga liso, pinagi lang sa isa ka liso. That's why kung ikaw karon nga disciple, nitubo ka karon, nag-obey ka sa word ni God, then niabot ka sa point nga naanak kay ginadala sa Ginoo, ginadisciple sa Ginoo, you are reaching a certain level of maturity. Mature na ka kay ngano man, ga-produce naman ka and ga-multiply ka og liwat sa Ginoo. Amen? Mao na siya nga unsay mauna? Heart. Pumayo ang heart, patubuon ni Lord ang iyang liso. Tingala ka mabag-o, ma-at peace pa ka. Then hinay, na-connect si Lord sa imo nga mga people nga mabag-o na pod ang ilang kinabuhi. Hinay managhan kay nga naman kutong una. Ako raman usa ni duol sa Ginoo. Nganong naa naman pod mo? Because gasige ra pud kog ubi. Sige ra kog ubi. Sige Lord, unsa pa man imong gusto? Gidil mi kwarta. Sige Lord, unsa man imong gusto? Gidil kog health. Sige Lord, unsa man imong gusto? Obey ra jud ko sa imo ha. Wala jud ko nagpadala aning mga problema and cares. And even gi-attract pud kog richness. Niabot ang pila ka milyon, wala ra gyapon, no? Murag wala na lang sa imo ha. Dili na ka matarog ba? Nakuha ninyo? Then padayon ta in verse 30, Matthew 4 verse 30, mo ni ang picture sa kingdom. It's like a mustard seed. Yan na siya diha. Diri man ta naundang kagahapon. Mantayan ninyo ni, kini siya nga parabol.
Matthew 4:30. And he said, how shall we picture the kingdom of God? Picture. Kay usahay, i-compare dayon nato ni sa kingdom sa Ginoo sa langit. Picture lang daw ni sa kingdom dinhi sa yuta. Nakuha ninyo? Gina-picture daw sa kingdom dinhi sa yuta, dili ni kingdom dito sa langit. Yang yun dia, these are the picture the kingdom of God, or by what parable shall we present? Niya na siya dia. It is like a mustard seed, which when sown upon the soil, though it is smaller than all the seeds that are upon the soil, yet when it is sown, it grows up and becomes larger than all the garden plants and forms a large branches. Niya na siya dia. So that the birds of the air can nest under its blade. So dili na siya kingdom sa heaven. Pero outward expression ni sa kingdom dinhi sa kingdom sa Ginoo dinhi sa yuta, which is ang church. Mao ni ang gina-emphasize niya dire ang church. Sabtan ninyo? Again, sa church is, di ba, naabayay good and bad nga church. Kay klaro man kayo sa gingon niya sa Matthew 13 verse 47 to 51, yan na siya. The kingdom of heaven is like a fishing net that was thrown into the water. Unya nakakuha siya og bad and good nga fish. Sa ato pa sa mga churches sa Ginoo diri sa yuta, naay good and bad. Nakuha ninyo? Naamay makuha nga good, naamay makuha nga bad. Mo may gingon niya diri sa Matthew 13 verse 47. Then padayon ta sa Mark 4 verse 30, it is like a mustard seed which is sown upon the soil, though it's smaller than all the seeds that are upon the soil, yet when it's sown, it grow up and becomes larger and larger plants and form a large branch. So, naay problema sa original design ni God sa church. Kay ang mustard seed is gamay ra jud na siya nga punuan. Kung motubo ang mustard seed, gamay ra jud siya compare nimo sa lain nga mga plants. When why is it niya na siya diri ni dako siya more than the bigger plants? Pasabot dili normal ang growth ani nga church. So naa daw mga churches nga dili normal ang ilang growth. Yes, mapadako nila, pugso nilang mga tao, sharean nila diha og prosperity gospel, mudaghan jud ang mga kwan, ang mga tao samot na kung kwarta imong istoryahan sa simbahan. Tanawa kung mang-invite ka og kanang crusade nga puro padato. Daghan mga bot. No? Pero kini siya niya na siya, kini nga mustard seed nitubo daw compared sa other plants. Sa ato pa naay mga churches daw nga nitubo nga dili normal ang iyang tubo. Then makita nimo ngano man kay ang normal manggod nga plant, no, normal manggod nga church is, di ba, light and salt. Gamay lang ang kailangan nimo nga asin, pero quality nga asin mag-create siya impact sa imong lawoy. Tama? Ang asin gamay ra man na, dili nimo kailangan og isa ka kabo nga asin para palasahan nimo ang isa ka lawoy. Tama? Gamay lang. Pero quality. Then we are called the light. Niya na siya diya. Ang church are called the light. Dili nimo kailangan og 20 ka buok nga bumbilya para sigaan ang sulod sa kwarto sa imong balay. Isa ra, pero quality nga suga masigahan niyang tibok balay. Mo nay point diri Jesus Christ. No? Dili nimo kailangan og quantity pero walay quality. Pwede nga daghan kay ka og tao sa simbahan pero walay quality. So si Lord, no, mo na ningon siya nga light ka. Pas, na-mute ka, Pas. Sandali lang, Pas. Hello, Pas. Na-mute ka, Pas. Lagi gi-mute ko nimo. Sige, sige. Okay na, Pas. Thank you. Sige, padayon ta.
So ang Ginoo giyang gina-emphasize diri nga kining mustard seed nga gamay ra unta naay kwan, naay problema. Ang design niya nga gamay lang pero quality nidako naman noon nga nahimo naman noon nga way quality, murag pinugos ba. That's why bantayan ninyo nga dili mo ma-attract sa mga quantity nga mga churches. Yes, gusto man ni Lord mo daghan ang tao. But ang gusto ni Lord quality nga disciple. Mo na nga makita ninyo diri sa church, ma-expose inyong mga batasan diri. Makita ninyo ma-expose inyong mga away, ma-expose sa inyong mga heart, dili mo makapasaylo. Ngano man, before ta padaghanon sa Ginoo, kailangan nga kabalo ka magpasaylo, kabalo ka maliwat sa Ginoo, kabalo ka nga magtingala mo diri, ginadil mo sa money, ginadilta sa kwan, ginadilta sa ato ang relationship mag-asawa, sa ato ang mga friends, sa ato ang mga kauban sa trabaho, ngano man, kay ang gusto ni Lord before ta mo daghan, naliwat tag kasing-kasing sa iya ha. Alangan magsigitag padaghan. Nya mahimo ta aning mustard seed nga mas dako pa sa design nga gi-design ni Lord sa ato. Pero wala ko nag-ingon nga di ta mo daghan. Imagine ninyo sa ato ang team, sa ato as a church. Ang gigol nato sa inyo ha, sa isa ka tuig is upatra. Ngano man si Jesus Christ, gi-follow nato na siya kay Jesus Christ. Nga 12 lang ang iyahang na-raise up nga disciple for 3 years. So i-divide nimo ang 12 divided by 3 is 4. Mo na nga ingon ko sa inyo mag-goal ra mo og upat ka disciple nga ma-produce ninyo every year. Sa kaupat sa upat ka disciple nga ma-produce ninyo sa isa ka tuig, kaduha ra baya ta every 2 months ra baya ta mag kanang restoration weekend, at least na lang kay isa. So sa isa nimo dili pares tong una nga i-goal mig 150, i-goal mig 60, dili gani ka ka-handle pa sa imong asawa, 150 pa ka tao ang imuhang ipa RW. Uy ana ba no? Dili gani ka ka-handle sa pag-respect sa imong ginikanan, dili ka gani ka ka-handle og pagpasaylo sa imong kauban sa trabaho, tapos i-goal pa ka og sa 60, 100. Imagine nimo tong una, every mag-restoration weekend sa amo ang team, minimum 100. Sa ato lang sa Shindel lang na team before, katong naa pa mi sa Lord of the Harvest, 100, 150, kaya na mo na i-goal. Asa naman sila karon? So, naiuban manggod nga churches, ang gina-after lang is ma-attract manggod ang honor sa men sa mga churches na daghan. Pero dili ma-attract si Lord sa mga churches na daghan nga way quality. Mas ma-attract si Lord sa mga quality nga mga disciple. Saan man nimo, okay daghan mo gasimba diha, pero nagkiat lang diha sa simbahan. Puro kawat, no, magtingala ka diha, tong daghan mi na ay pagtindog nimo diha. Pagtindog nimo sa sulod sa simbahan, paglingkod nimo wala na imong bag. Kay ang nisulod diha dito pod nga kauban, puro di ay mga manguot pud tong naa dito sa imong likod. Sumalipay ba ang Ginoo anak worship ka niya, pero kawatan nga wala na nga bago ang naa sa imong kauban. So ang goal ni Lord is kita mabag-o ta like a light. Gamay lang, isa lang ka light, pero makahatag ka og kahayag sa imong tibok balay. Gamay lang na salt, no, kung gamay ra man ta nga salt, pero ibutang gani ka sa imong trabahoanan, maka-influence ka. Sama gud ana para sana kanang like for example kanang gihimo karon sa tuwa sa pag-asa. Kinsa man ang naka-influence? Si Kring Kring. Gamay lang siya ra usa, pero ang influence niya dako. Saan man imong daghan nga walay impact? Nakuha ninyo? Mo na ang point niya diri, unsay may tabo sa simbahan nga dili genuine ang iyang pagtubo, nikalit lang kanang kwan, kalit lang kanang grabe kanang mega church. Unsay may tabo anay?
The birds of the air can nest under its shade. Kabalo ba mo unsa ning bird? Di ba ang bird ang nikawat sa seed nga na fall dito sa hard ground? Kinsa man ang bird nga na si Satanas. Magdingala ka, once nga dili natural or organic ang growth sa isa ka church, naiyawa mo batog diha. Tingala ka, ma-attract na ng pastor sa kwan, no? Pamalit o gwapo nga sakyanan, magtingala ka ana, nayawaan na. Ngano man, mo may giingon, ang bird mo nest, ana nga branch. Sa ato pa, kung sa may mga branch, pwede diha sa mga members sa church, mong batog na ang mga leaders sa church diha na ang branch ha, branch. Sa ato pa, mga leaders, mga core leaders sa church, mayawaan na, ngano man, mo may giingon. May gingon dire. Ang Ginoo mismo ni sulti. The birds of the air can nest, mupugad, maghimog balay. Puy-an ka. May gingon niya dire. Mao na nga nag-warning si Lord nga there will become a time niya na siya that the church will no longer want quality but large number to impress us. To born, mugawas ang imuang pagka-prideful, mugawas ang imuang kana dili ka mo pasaylo, mugawas ang imuang batasan diri. Magtingala mo no? Gina-expose tanan diri sa church. No? Sana mukalito na naggawas nga di pa di kabalo mo pasaylo. Nya dugay na mo sa ministry. Tapos ayuson ni Lord. Oh, nak, mao ni imong kasing-kasing nga malipay ra pud ko sa inyo ha kay mo ana ra man ng uban lagi mali na ako to ba dili to mali jud to ako ang kuan ako mo na pagbantay pud mo especially sa inyo ang team. Mas malipay pa ko nga quality nga disciple lang inyo ma-produce kaysa daghan dayon nga walay quality. Kay ngano man basig batugan ka sa yawa diha. Tingala ka, may mo na kang prideful, kay daghan kay kag mga tao diya sa imo sa chair, sa imo ang team, bantayan na ninyo. So maski pa isa-isa ka diya, no? Pero hinay-hinay nagagrow, quality, naga-obey siya sa kuan, sa word ni God, ga-follow siya sa beatitudes, na hinay makita nimo na dungagan na pud ni Lord ang mga people sa inyo. Mao gani na amo ang prayer, Lord, ipadala sa amo katong mga tao nga gusto magbago. Mao na mong prayer katong time nga niawa mi. Ipadala sa amo Lord kung namay puyog ang mga tao nga gusto magbago. Ikaduha, ipadala Lord ang mga tao sa amo kanang naay heart and compassion sa lost and naay heart nga magdepend sa imo Holy Spirit. Mao na mong gipangayo. Mao na nga kung dili nga gusto magbago, muawa jud ka ani nga simbahan. Ngano man giampo naman ako na nga ang mga tao nga moanhi diri is gusto magbago. And praise God kamo tanan magbago. Di man mo perfect tanan. Pero gabago. No? Gabago ba la mali lagi ni Lord. Sorry kay Lord. Ngana na pud ka. Pas mali jud to bas ba. Mo akong ganahan pud nga kanang i-confront mo. Lagi pas mali jud to. Sorry jud kaayo. Wala na gani dagang istorya, wala na dagang reason. Kana ang pinaka the best nga heart, no, nga kana ganing naray masulti sa imo wala na ka mo justify nga naman sa di makuha nimo mag-justify ka para maayo lang katanawon sa ubang tao. Asa man ka maayo katanawon sa ubang tao o maayo katanawon sa Ginoo, di ba? Next, so nasabtan na ninyo no nganong mugawas usay inyong mga bangi diri pa jud sa ato ang meeting usay manggawas yung bangi sa Zoom pa jud gawas pang bangi. Imagine nimo online na lang, grabe manggawas pang mga bangi. Mo anang uban dia no. Relax. Mana ako sa ilang ano man kay manggawas ang mga bangkil. So sige kajut lang. So mana pug ko sa ilahan na tapos makita nimo ba nga
ginaayos ni Lord, kay mga kasing-kasing kay nga naman mag-celebrate ta og Thanksgiving dagang kayog tao unya mga kasing-kasing sa matag usa naa pa day gabikil pa, tarpulin lang bikilan pa. Oh, yun saon na ninyo karon be. Gaaway pa sa tarpulin, gaaway sa radyo, yung saon na ninyo ron. Intrasan kag daghang kay mga bata diha nga wa na ay mo kasing-kasing. Mo to nalipay kay ko nga sige sige na pasaylo na ti ka. Gani mangusog ang ano paras kilaw mukusog ang iyang tingog. Pag human na magbawas ang iyang tingog, napagawas na niya. Oh, good na, okay na. Magstorya na lang ta, magkita ta. Oh, pagbantay ka sa Rina, magkita mo, lukon ka ng kilo. Kamong dading. Kamong dading. Oh. But anyway, malipay ko sa inyong heart no kay gusto jud magbago. Amen. Kita tanan gusto magbago. Amen. Tama mo diha. Kay kung di ka magbago, pwede ka mag-left the group. No, kung dili ka gusto magbago. Okay? Kabantay bitaw mo. Once nga mo left mo aning group na to, di jud ko mo add sa imo ha. Kaya nga naman, ikaw may nag-decide ana. Di man ko mamugos. Kunara, mangita kag pagi nga mo balik ka. Amen? Sige. Sige, padayon ta. Kabalo ba mo, na-amaze ko aning pinaka-last na nato nga mga parable ba. After gitudloan ni Jesus Christ ang mga disciple, iyang gitistingan. Gi-allow niya ang storm sa kinabuhi nila para tanan ba nga revelation ninyong nadawat? Tanan ba nga mga theories na inyo ang na-receive? Tanan ba nga mga gihatag nako nga sekreto sa inyo ha, gi-reveal nako sa inyo ha? Dili ko mosugot nga puro lang mo revelation. Yan na Jesus Christ sa iyang sa iyang heart. Morning point niya. Sige, padayon ta. With many such parable he was speaking. With many such parable that he was speaking in verse 33. The word to them, so far as they were able to hear it, he did not speak to them without parable. Yan na siya diya. But he was explaining everything privately to his own disciple. Katong mga tao di ay nga gusto daw magbago, gusto mag-obey. Privately, he will explain. Pasabot magtingala ka nga kanang ikaw lang isa, nag-spend time ka sa Ginoo, na siya i-reveal sa imo para sa anak kay Arvin. Kana jud ako adto tong gisiun, no? Kaya na siya mga i-reveal sa imo privately. Pasabot nga hatagan kag pagtagad sa Ginoo kung na kay heart nga mo-obey. Humble kay kag heart ba, mo-obey ka, hatagan kag pagtagad, explainan ka anak. Sama gud sa to maningkamot jud mig explain sa inyo sa pulong sa Ginoo, pinagi sa tabang sa Holy Spirit. Kay ngano man willing man mo maminaw, willing man mo mo-obey. Pero katong mga tao nga dili gusto, dili pud maminaw, wala may time mo reach out pa sa ilaha para explain ni siya ngano man kay dili man kaganahan, di kaganahan maminaw. Tama? Same pud na siya kay Jesus Christ. Mao na nga ayaw mo waste of time sa mga tao nga di maminaw. Si Jesus Christ gani, parabol lang iyang ginasulti. Kanang dili nila masabtan. Ang iyang ginasulti sa mga tao dili gusto maminaw. Pero ang mga disciple nga gusto maminaw o mag-apply, mag-obey, lingkuran jud ni Jesus Christ. Mao na nga lingkuran ninyo ang mga tao nga interesado maminaw at the same time mag-obey. Pero kung mao mga ganito, nagistorya mi gapon siya ka disciple, pastor ana siya, ginasultian na ako siya ba? Maski maminaw man lang sa morning devotional. Pastor, ginasultian na namo siya ba nga balik sa Ginoo, magkuan lang gud. Padaan lang og kuan na may mga recording ana siya. Adi, kuan gang gud dugay kay kumumata. Dili ko ka mata. Pwede man ka maminaw sa recording. Ngano di ay alas 4 ra di ay pwede basahon, alas 5 ra di ay pwede tan-awon ang recording. Dili man. Dili jud ka gusto maminaw. Dili jud ka gusto mo obey. Di unsaon hatag og sikreto sa imo sa Ginoo kung ikaw ra man dili gusto. Tama? Naba mo diha? So mo tong anak ko iyahan na kung dili gyud niya gusto maminaw ug mag-obey. Then again,
In private, mustorya si Lord. Magtingala ka. Maski ako, ang mga revelations na ginatag ni Lord sa kuha, kanang private, kanang ako sa room, nag-spend time ko, ana. Tapos kanang muluhod ko, tapos maminaw ko sa Ginoo. Nara siya ikalit, isulti. Tapos usahay kanang nagpiyong ko, nag-aana ko, usahay nag-aana ko. Ang pagmata na ko sa akong atubangan, ang nawong na sa akong asawang naa, kinakantsawan ko niya, nag-unsa ka? Ana siya sa kuha. Kastorya mi sa Holy Spirit. Ana ko siya samok-samok, ana ko siya. Kay usahay ga-ana ko. Tapos anaon ko niya, padakan niya ang iyang mata sa kuha, makuratan man ko pag wala ka nagkatawa siya sa kuha. Abila siguro niya kanang kuan. Ana ko maminaw. Ngano man, mustorya siya in private, pag tingala ka, tapos i-take note na dahil na ako. Matingala mo, daghan kay siya gisulti sa ato Ma-share po na ako sa inyo Kaya nga naman, gastorya man na in private ang Ginoo kung willing ka maminaw. Pero kung gusto ka maminaw permanente sa Facebook, social media, magtingala ka, awa jud ka, di ka mastoryahan ana, ngano mo di ka gusto minaw. No? So padayon ta, asa na ta? Dirita sa 34. He will explain everything privately to his own disciples. Kabalo ba mo? Ang Ginoo din magpasabot tanan. Pwede manggod nga naa kaminaw ka diri karon. No? Pwede maminaw ka karon. Limited lang pud ang amoang masulti. Limited lang amo ang mapasabot. Sama gud ni Paul, basahon nato si Paul Yan na siya diri 2 Timothy chapter 2 verse 7, basahon na ninyo. Para kung naamay mga disciple ninyo magsigpangutana nga dili ninyo ma-explain, si Paul gi-explain niya ni kay Timothy. Niya na siya limited ra ko. Niya na si Paul. Niya na siya diaw. Consider what I say. For the Lord will give you understanding in everything. Klaro? For the Lord will give you understanding in everything. 2 Timothy chapter 2 verse 7. Ang Ginoo daw magpasabot sa imo sa tanan. Amen? Kung maayo kag kasing-kasing, ang Ginoo ang magpasabot sa imo sa tanan, dili ako. Nakuha ninyo? Yes, makadungog mog churis, makadungog mog ngingonani, pero napay mga deeper nga mga understanding o revelation ihatag si Lord. Duha man ka organ. Ang imong mind sa imong intellect, ang imong spirit sa imong revelation. And of course, ma-activate ang revelation out of your obedience. Pero ma-activate lang imong knowledge kung dili ka mo-obey. At the same time, curious lang ang imong masabtanan na intellect lang. So pwede magud ka intellectually bright ka sa math, pero wala kay revelation. Mo na nga dili ni pa-brightay sa Ginoo, paubihay. The more ka ga-obey, magtingala ka, hinahinay mabago imong life, daghan pag revelation si atag ni Lord. Mao gani ito sa bahay pag-asa, niya na sila sa moa. Bless kay mo. Niya na siya dito katong mga batanon. Kaya nga naman, kami nag-eskwela lang sa Bible study. Kanang mga tawhana nga naa diha karon sa inyo gikinabuhi nila, naa sila experience, na-overcome nila, ilang gi-apply ang pulong. So imagine nimo katong mga pastor, na sila'y tsuri, pero wala sila'y revelation. Mo na diferensya karon kung puro lang ka tsuri, wala kay application. Kay kung mas effective nga mo share ana is kanang naay gikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Mo na nga dili yun ipabrightay. Amen? And padayon ta. Matthew 4:36. Leaving the crowd, so nihawa na si Jesus Christ. They took him along with them in the boat. So niadto sila dito sa boat. Just as he was, and the other boat was with him. And there arose a fierce gale of wind. And the waves were breaking over the boat, so much that boat was already filling up. Jesus himself was in the stern, asleep on the cushion. And they woke him and said to him, Teacher, do you not care
that we are perishing. So, again, balik ko na ako ta kung gingon sa inyo kaganiha. After gitudluan ni Jesus Christ ang mga disciple og mga revelations, unsa man ang mga theories sa principles sa pulong sa iyang pulong, iya karon gidala ang mga disciple sa application. Mao na kamo karon nga naminaw diri, expect jud mo og application sa inyohang mga gipaminawan. Sama atong kay Arvin, naminaw siya, gitistingan siya karon. Tol, no, punta ka lang niya akong number. Kanya karon na problema siya sa iyang pang birthday ani ron. Di, kuntakon baka nako kay isa ka sako ba yan bila ni kalibo ang kumahalin nako ni. So naay testing. Kung naay kay nadunggan karon, naa kay na-receive karon nga word, i-allow ni Lord ang testing sa imo para matest ang imong pagtuo. Sama aning mga disciple. Gibit-bit sa Ginoo sila dito sa lake. Unya karon niabot ang dako nga problema, ang wind. At the same time ang wave, to the point nga malumos na sila sa tubig. Kumusta man ka karon? Kumusta man ang problema nimo nga giagian? Kamusta man ang mga waves nimo karon nga giagian? Kamusta man ang imong mga wind nga giagian karon? And amazing ani, ma-discover jud ni Lord kung kinsa ang mga tao nga walay faith. Kung puro lang knowledge ang ilahang na-learn, walay revelation, walay faith, magtingala ka ana, mapanik jud ka. Which is mo na tabo sa mga disciple niyan na sila, "Oy, Lord, na siya diha. Wa ba kay labot sa mua? Mura man kag manhid, murag nga ang pagkabisaya ani ba? Mura man kag manhid, teacher. You do not care. Kamatsunon nami." So ni ana ang mga disciple. Di ba mo abot sa point no, nga i-allow mo sa Ginoo nga murag wala mo tubag ang Ginoo sa inyong giampo. Tingala mo ba? Lord, putla na namig suga. Lord, hapit na ang tuition. Lord, mga na kano. Tapos, moabot yun sa point nga murag wala gatubag ang Ginoo. Sama ani ba? Wala, natulog ra ba ka diha? Wala man lang kay labot sa mua ni ana ang mga disciple. And ang worst pa ani, ang wave daw, mo consume na sa boat. Pwede ka na nga problema nimo nga naabot karon, murag na mahugno na imong kalibutan ba? Murag ka na ganing kaunon na imong pamilya. Kanang mo imong ka ba nga Lord, ayaw tawo no okay lang gyud sa ako Ayaw lang itawo ni apil niya akong mga anak, Lord. Nga na, no? Kanang may anak, gani ang problema. Lord, yung taon, okay lang, Lord, nga wami kaon, Lord. Kinanan mig fasting. Ayaw lang yung tawo niya ako ang anak, Lord. Mo anak, gani ka? Mao na ni. Anak, gani nga, mura gani, kauno na ka sa wave. Mo man, naagian ni sa mga disciple. Gipaagi nin siya Ginoo sa mga disciple para matest ang ilang faith, kung tinuod ba imong faith. Kay dili lang ta puro churis dire. Morning devotional no. Imagine nimo, gisa-isa na to ang Matthew karon na naka sa Mark. Alangan dili kay pa-apply sa Ginoo, pa-apply yun ko ani. Oh. Then unsay na tabo ana, explain to the kung tanawon nimo. Niya na siya dito no. Kargado ba yato? Makita nimo kargado ba ang mga disciple ato kay ingon ba sa verse 34 no nga he explained to them privately. Loaded kasi sila ang mga revelation ba, grabe. Ay mo na to dito, ana siya. Ay mo na to dito. May apply ang pulong sa Ginoo, ana. I-apply di ayos ang word, ana. O sige, unsa ang pag-apply? Ane. Abot bitaw ang dako kayo nga balod. Tapos sa akong pag-apply, abot bitaw ang wind. Nakuratan. Nakuratan sila. No? So, igsoon, unsa man makita nimo, makita ninyo nga ang respond ani ba? Ang respond ani. Katong naay problema si Jesus Christ natulog.
naay wind, natulog si Jesus Christ. Ang tinuod nga naay faith sa Ginoo, makatulog pa kag tarong maski naa kay problema. Makita pa ka sa discipleship, makita pa ka sa Sunday service, makita pa ka sa mga mission maski wala kay kwarta, makita pa ka diri sa morning devotional maski wala kay kwarta. Dili nga ka nang mapanik ka ba? Kajut lang, kajut lang kay ako asa ning asikasuhon kini ako ang problema. No? Sige kampo, Lord, 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 Lord. Tabang Lord, tabang Lord, tabang Lord. Sige kag ana. Mapanik ka. Abi nimo na kay faith, wala kay faith ngano man, napanik ka sa problema. Unya, ayha na ka magpakita na pod or ayha na pod ka mo respond kung nasulbad na imong problema. Dili na siya mao ang faith. Kaya ang imo ang faith to see is to believe. Sulbaran ni akong problema, Lord. Mo respond na pud ko sa imo ha. Klaro? Naba mo diha? Unsa ang difference? Unsa ang difference ato? Si Jesus Christ natulog katong naay problema. Katong naay problema ang mga disciple na panic, na hadlok. Tama? So, ang timailan ani, kung tinuod nga na kay faith, na kay problema, kalmado ra gyapon ka. Ang tinuod nga walay faith, magsigig ampo, tapos mahuwasan ra kung masulbad ang problema. Dili na mao ang faith kay ngano man, ang faith is confident ka nga naa ang Ginoo nga naglingkod sa iyang trono nga mutabang sa imuha. Nga dili ka matarog. Sama na ako. Now last kano sa ato pila to ka adlaw? 3 days ago. Ay katong Sunday. Pagkuha na ako sa sakyanan dito sa basketball court, na-notice na ako gahi kayo ang manubela sa sakyanan ba. Tapos anak ko, saka ni ang kwanani. Then before ato, nakita ni Jonathan nga wala na siya brake fluid ay kanang steering wheel ay kanang oil. Nitabo, di among gipuno, nahurot ra gyapon and pag-uli namo ato, pagkabuntag Monday, akong giingon kay Jonathan nga ipa-check daw ni Tan, anak ko pagkuan. Sos mga udto nanawag ang ang mekaniko. Pastor, gi-check na nako ang imong sakyanan. Unsa man? Ani pastor, 40,000 ang ani, ang magastos aning iyang steering kung paliton nato ni. So, anak ko 40,000. Dako ara ba ana? Anak ko siya, dako ara ba ana? Anak ko. Tapos wala ba kay surplus ana nga digun pa. Tapos mangita ko pastor. Pastor 28,000. Isip ko na ako kung surplus. Tapos compare na ako sa brand new, surplus 28, 40. Dako gyapon 28, asa man ka mamulot dayon og 28? Asa man ka mamulot dayon og 40? So anak ko, sa imuhang tan-aw, anak ko sa iya, kaya ba na nimo i-repair? Anak ko sa iya ha? Siyempre, 40, wala ko'y 40. Moto ni anak ko, kung sa akong gimo, nag-pray lang ko sa kay Lord. Anak ko, Lord, ikaw mo provide anak ko. Pil pa dapat sa meeting, urag wala ra. Bata sa discipleship, morning prayer, wala ra gyapon. Then, gi-impress lang ni Lord sa kuha nga. Pagligo na ko, gi-impress sa kuha nga. Paningla, kanang tawana. So, ako gisugo akong asawa, singla. Gisingil sa kuha ang wife, nihatag og money. Tapos tama-tama kagahapon, nana ko dito sa conference sa mga pastor kagahapon, kaya na sila gihatag nga kuha. Nanawag ang mekaniko. So ang gihatag sa mekaniko, nag-coach siya, pastor, ana siya. Mao na ni giayos pa nako ang rack and ani, ana siya, giayos nako ni hatagan patakanig 6 months na warranty pastor, ana siya. 11,700 na lang ang imong bayranan. Yan na siya sa kuha. So, kung wala ko'y faith, mapanik ko ani. Magsige na ako og kanang lo, di na ako mugawas sa kwarto, sige pray. Ay ha ako mugawas sa kwarto kung mawasan na ning sakyanan, dili nga na ang faith. Ang faith, niabot imong problema,
wala ba kay bayad? Kabalo ka mo provide ang Ginoo. Padayon ka sa buluhaton nga gipahimo sa Ginoo sa imuha. Mao nay point. Dili ka mo ingon nga naa kay faith nga mulahi imong batasan kung na-answer na ang prayer nimo. Dili na-answer o dili mo ang prayer, padayon ka nga magsalig sa Ginoo. Amen. Mao nay faith. Mao ni karon ang naitabo sa mga kwan kaning mga disciple. No? Ano siya, wala ba kang tao, wala ba ka, hindi ba kamutabang sa mua? Ano siya? Napanik. Klaro kaayo nga na-explain na og mga na-explain na sila mystery sa Ginoo pero nagpanik gyapon. Amen. So mao na ang inyong i-practice. No nga confident ka. Nakakagibati para sa ato kay Haniel usay kanang naa siya bation nga kadaganon na mi sa ospital. Kalma lang. Akong asawa kalma ra pod. Lord, kabalo ko nga dili jud nimo ipasagdan nga mga sayang lang ni among kwarta dito sa ospital. Lord, kabalo mi Lord nga ikaw mo hilaan sa mo. Ikaw mo hilaan niya. Ilihans na mo paguman mahil ang bata. Kung na may mga problem ninyo nga giagian karon, trust the Lord. Dili dapat mo maapektuhan ana. Amen. Jesus Christ natulog. Kabalo ba mo nganong gi-allow ni Lord nga matistingan ang faith ato nila? Ngano man, wala lang nagtudlo si Jesus Christ og theories. Wala lang nag-reveal si Lord sa iyang mga mystery. Gi-apply niya, naay praktikum ba? Nga naa po di ay sila power to calm down sea, calm down storm sa ilang kinabuhi. Naa di ay kay gahom nga magpahupa o magpaundang sa mga problema sa imong kinabuhi. O ya mo yung imbes nga mag-trust ka kay Lord. Allah. So command it. Di ba? Ang sa gingon ni Jesus Christ. Be quiet. Nana siya dito. Ang sa gingon da. In verse 39, and he got up and rebuked the wind and said the sea. And said to the sea, hush, be still. Nana siya sa sea. And the wind died down and it became perfectly calm. Gipakita ni Jesus Christ nga kita nga mga disciple naapod kay gahom nga magpakalma sa mga problema sa imong kinabuhi. Naba mo diha. Karon, application ni karon. Kung babaan ng imong asawa, shh, calm down. Kay si Jesus Christ gipakalma gani niya ang dagat kanang pangbaba sa imong asawa dili mapakalma. Shh, calm down. Shh, ana ganaw. Shh. Kung na kay problema sa imong finances, shh. No. Ikaw ha. Calm down. Calm down. No. Calm down. Kalma, kalma, kalma. kana ganing kuan, kanang magsige na kagbayad. Shh, kalma be. kana ganing non-stop nang bayronon nimo ba? Kana magsige na kag pangutang. Shh, kalma be. Pwede mo kalma sa bug ka nga problema ka ha? Ana ka. Gipakita ni Jesus Christ nga kaya day nato magpakalma. Oh, unya ikaw karon na sige kag kapanik. Hala Lord, naa ba ka diha? Ang para sa ato ba nga wala lagi kay labot sa mo ha. Murag wala lagi koy tubag sa akong pag-ampo. Gihatagan gani kag example nga kaya nimo pakalmahon kana nga problema nimo. Amen. Tama mo diha. So, no, ayaw po na ninyo i-ikon ha. I-apply sa inyong mama ha. Nya unbeliever pa inyong mama. Pakalmahon nimo ang mama nimo nga babaan. Shh! Kalma ma, kalma. Ato na lang ka sa kwarto. In Jesus name, ikaw nga espiritu nga naa kay mama. Kalma. Ano ni mo? Kini ikaw nga kwan, ikaw nga espiritu nga ikaw nga problema. Kalma na be, palihog. Ay samok-samok sa mong bangka. Oh, ay samok-samok sa mong balay. Oh, kana pakalmahon ninyo. Kung buhi kayong utang sa inyo ang pamilya, hala pakalma ha, in Jesus name. Puyo na utang. Amen. Sige, magampo ta. So karon, you have the power to calm down sea. Amen.
You have the power to calm down storm. Kabalo mo, literal jud kayo maski ako katong anniversary namo, gipaundang na ako ang ulan. Gipaundang na ako ang ulan. Wala ni ulan. Katong nag-live group ko, gipaundang na ako ang ulan. Niundang. So naagi mo yung matest imong faith ba? Kaya di ay na nimo. Oh, katong sa Mount Apo, nisaka mi sa Mount Apo, niya na mong guide. Sir, wala na mo makita ang clearing dia. Puro na clouds dia. Wala na mo kakita ang clearing. Nitindog ko dito sa tubangan, dito sa pinakataas jud kayo. I command this cloud to be clear right now. Ana tong guide do. Sir, mura kag si Moses, sir ba? Nikalma ang cloud. Niya na siya. Wala yun to kalimot nga kuan. Wala yun to kalimot nga guide namo. Mura kag si Moses, ano siya? Nagbasa din ning Bible pud ning kuan ning guide nga ni. Nalingaw ra pud ko. So naa kay ability to calm down the kuan kanang mga storm sa imong kinabuhi. Kaya nimo na pakalmahon. Unsa na lang ka imong asawa? Unsa na lang ka imong bana? Unsa na lang ka imong mga problema diya sa inyo ang kuan, no? Oh. Shh. No. Waton ninyo tong giingon ni Jesus Christ. Shh. Be still. Oh. Kalma. Amen? Let's pray. Heavenly Father, salamat kayo sa imong pulong today. Salamat Lord kay dili lang mi nag-learn sa mga theories nimo, even wala lang mi nimo gihatagan og revelation, but Lord gitudloan mi nimo Lord nga sa imuang mga disciple naaday praktikum. Oh, naaday mga waves, naaday mga problema nga moabot sa among kinabuhi. But Lord, salamat kay mong gipakita nga naa kay power to calm down storms sa among kinabuhi. Nga moabot sa among life, Lord. And right now, among gi-command kanang mga storms sa among kinabuhi nga pagpuyo. Ayaw jud mo og kanang samok-samok na o gaya mo lihok sa mo ang kinabuhi. Right now, tanan nga problema sa finances, calm down right now in Jesus name. Tanan nga mga plan sa yawa sa mong kinabuhi, calm down, be still in Jesus name. Tanan nga plan sa enemy sa DCIM nga church, even sa mga leaders sa church, calm down, be still in Jesus name. O kamo ta kang gigapos kamong mga yawa mo kasamok-samok sa matag-usa sa mga disciples sa DCIM, I rebuke you and I command you, get out from this church. And right now, Lord, ang imuang calmness, ang imuang peace, ang imuang joy, Lord, ang mo'y mag-manifest sa matag-usa, ang imong prosperity, ang imong abundance, mo'y mag-manifest, Lord, sa mga disciples nimo sa DCIM. In Jesus' name, Lord. And right now, God, among giplow kana nga mga hard ground sa mga youth, Lord, dito sa Bahay Pag-asa, nga ang seed nimo Lord matanom sa good soil sa matag-usa nga mga youth dito. I break and rebuke every opposition of righteousness, every violent spirit, every kanang lustful nga spirit nga nagasamok-samok, every addiction nga nagasamok-samok aning mga bata, I bind it in Jesus name. And I speak death kana nga spirit nga nagakontrol aning mga bata. But Lord, I declare ang imong spirit, Lord, ang imong power, ang mo-consume sa old nature sa mga tag-usa, Lord, nga mo go through aning restoration weekend. I declare power also, Lord, sa tanan nga mag-facilitate aning nga restoration weekend, Lord. I bless them, bless ni Lord ang matag-usa, in Jesus name, amen and amen. So mayong buntag sa tanan.